afternoon, blessed people. Ang topic namin last Sunday is God uses the rejected to fulfill His purpose. At ang kuwento ng character dito, isa nasa Judges 11 verse 33, si Jephthah, kung paano siya nireject ng kanyang kapamilya. Dito sa verse 1. Now, Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, but he was the son of harlot, and Gilead begot Jephthah. Gilead wives born sons, and when his wife's sons grow up, they drove Jephthah out, and said to him, "You shall have no inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." So sa Tagalog, basahin natin. Si Jephthah ay nataga-Gilead, ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama, at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa, at nang lumaki ang mga ito, ay pinalayas nila sa Jephthah. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama, sapagkat ikaw ay anak sa labas." So, na-reject na agad si Jephthah doon ng kanyang kapamilya. Napakasakit nun. Tayo kapag nire-reject tayo ng family natin, di ba? Masakit sa puso yun. So, si Jephthah is napaka-faithful niya sa Diyos. Dito sa verse 3. Then Jephthah fled from his brother and dwelt in the land of Tob. Worthless men banded together with the Jephthah and went out trading with him. It came to pass, after a time, that people of Ammon made war against Israel. Naglaban na yung Ammon at Israelite. And so it was when the people of Ammon made war against Israel that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Hinanap nila ngayon si Jephthah kasi alam nila si Jephthah ay matapang na mandirigma. Kakailanganin nila yung galing ni Jephthah. So, ano lang ang kwento nito is kung nasaan ka inilagay ng Panginoon, maging faithful ka lang sa maliit na bagay, sa malaking bagay, kakailanganin nila yung galing mo at hahanapin ka nila. And then, next verse. Then they said to Jephthah, "Come and be our commander, that we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Pinaalis niyo nga ako, di ba? Why have you come to me now when you are in distress?" Sabi niya ganun, dahil kailangan niyo ako, pinapahanap niyo ako ngayon, samantalang pinaalis niyo ako. And then the next verse, and the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned again to you now, that you may go with us and fight against the people of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead." Kung sa natural mind natin, kung ikaw si Jephthah, tutulungan mo ba sila? Pero dahil si Jephthah ay alam niya at kilala niya ang Panginoong Hesukristo, sumunod siya sa leading ng Lord sa kanya. And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord will be witness between us." Wow, ginamit pa si Lord. "And we do not do according to your words." Then Jephthah went with the elders of Gilead, sumama siya. And the people made him head and commander over them, and Jephthah spoke of his word before the Lord in Mizpah. So, makikita mo dito kung gaano yung faithfulness, humbleness ni Jephthah. Kasi kahit na dininay siya ng lugar na to, tinulungan niya pa rin yung mga kalugar niya. Sa Judges 11, verse 29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed through the Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead, he advanced toward the people of Ammon. Nagtagumpay siya. Bakit? Ito yung pinaki. The Spirit of the Lord came upon. Ibig sabihin po, pag hindi po tayo naka-abide sa Lord, wala po tayo magagawa. Dead po ang spirit natin. So ano ang dapat natin gawin? Tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas para may magawa tayo sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Kasi ang Diyos lang po ang makakapagpabago ng sitwasyon natin. Sa Tagalog ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manasseh. Pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah, Gilead at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. So, yung rejection ni Jephthah, ginamit ng Panginoon para hanapin siya. Pero at the same time, si Jephthah alam niya na ang magtataas sa kanya ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sinasabi lang ng kwento na to, kailangan magpatuloy ka lang, and His time, itataas ka niya, at huwag na huwag kang aalis sa Panginoon. Kasi ang lahat ng step na gagawin mo sa buhay mo, ang magsasabi niyan ay ang banal na Espiritu.
So you need to read the Word of God. Nandito ang Word of God. Nandito yung mga taong nagtagumpay at hindi nagtagumpay. Ang mga nagtagumpay ay yung nagsik sa Panginoong Hesukristo, at napaka-bless natin kasi yung bansa natin, pwede tayong mag-read ng Bible. May mga bansa na hindi pwede ang Bible sa kanila. So, marami na tayong tools para matuto sa Word of God. At naniniwala ako kasi sa experience ko at sa opinion ko, kung mahal mo talaga ang Lord, i-open mo ang word niya. Kasi ito ang salita niya at ito ang sinabi niya. Ito ang mananatili habang buhay na totoo lang. The truth will set us free. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you, everyone!